Ayon sa ating mapagkatiwalaang source, ay mayroong standing offer si Kai Sotto sa Japan B-League galing sa maraming mga teams, and it was confirmed na aabot hanggang 50 million pesos ang maaring permahan ni Kai Sotto para sa next season. Although hindi talaga binunyag ang exact price, pero maximum raw at pwedeng aabot ito hanggang 50 million pesos per month ang matatanggap ni Kai if he will decide to stay in Japan. May isang team offer rin na magbibigay kay Kai ng 35 million pesos at the minimum na kung saan ito siguro ang dahilan kung bakit hindi na nagiging vocal ang team ni Kai sa kanyang paglalaro sa NBA minicamps. Dahil kahit sa NBA standards ay napakalapit na ito sa NBA minimum salary that stands out around $1.1 million. So kung ang usapan ay pera, ay siguradong secured na ang future ni Kai. Kahit ang minimum offer lamang ang kanyang makuha, ay napakalaki na ito at makakasiguro pa siyang magiging main man ng kanyang team at maganda ang kanyang playing time at siguradong hindi mawawala ang kanyang kasikatan. And at the same time, ay kapag mas gaganda pa ng maigi ang kanyang laro, ay ito pa ang magiging hagdan ni Kai upang makapaglaro sa NBA. Less pressure pa sa balikat niya at siguradong mag-enjoy siya the rest of his playing career. Well, kung ganito ang sitwasyon, ay no need pang magpunta pa si Kai sa US to attend minicamps and workouts. Pero we'll never know kung ano talaga ang tiyak na plano ni Kai. But for sure, napakaraming options ni Kai at kahit saan ang kanyang pipiliin, ay sigurado pa rin ang kanyang panalo. Pinagpala talaga si Kai at ngayong maraming nakabinbin ng mga multi-million offers sa kanya, and it's time na kumustahin natin ang mga bashers ni Kai. Hello bashers! Tumataginting na 50 million pesos offer para kay Kai per month. Diba ang laki nun? At kahit sang anggulo titingnan, ay wala talagang talo si Kai Sotto. Kahit na hindi siya makapasok sa NBA, ay daig pa ang offers ng Japan B-League teams sa possible salary sa NBA ng mga galing sa free agent. Magandang balita to upang makapag-concentrate ang ating idol sa kanyang preparation para sa Olympic qualifying tournament at ang pag-iensayo para sa Gilas. Magkaroon si Kai ng peace of mind at malaki ang possibility na sa pagdating ng Olympic qualifying tournament ay doon magkaroon si Kai ng breakout game, playing against Latvia and Georgia. Ang importante ay hindi pa rin naman ito katapusan sa NBA dream ni Kai dahil sigurado kapag pinirmahan ito ni Kai, ay meron naman itong NBA opt-out clause na kung saan anytime kapag merong call-up ang NBA kay Kai, ay bibitawan ito ng kanyang mother team sa Japan. So parang mas napaganda pa ngayon ang NBA journey ni Kai dahil kahit sa kanyang daan pa lang patungong NBA, ay limpak-limpak na pera na ang kanyang makukuha which he truly deserves. At ito ngayon ang napakataas na market value ni Kai. Ikaw ba naman ang nag-iisang legit 7-3 sa Japan B-League na napaka-skilled? Ay for sure hindi ka talaga pakakawalan. At kung meron mang Wemby ang NBA, ay ang Japan B-League naman ay meron Kai Sotto na hindi lang matangkad at magaling, kundi ibang klase pa ang kasikatan. At balitang NBA naman. NBA Finals, Boston Celtics versus Dallas Mavericks. Ang pagbabalik ni Kyrie Irving sa Boston, ang unang pagbisita ni Luka Doncic sa final round, sina Jaylen Brown at Jason Tatum na bibigyan ng isa pang pagkakataon para sa singsing at si Kristaps Porzingis na haharap sa kanyang dating kupunan. Ang pagtutugma ay nakatakda na ngayon. Magiging Boston laban sa Dallas para sa Larry O'Brien Trophy. Isang serye na magsisimula sa home floor ng Celtics sa June 6. So ibig sabihin, ang lahat ay nakaupo at naghihintay ng halos isang linggo. Well, resulta ito sa mabilis na trabaho ng Boston Celtics at Dallas Mavericks sa kanilang mga kanya-kanyang conference finals. Ibinasura ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves noong Huwebes, nanalo ng 124-103 para tapusin ang 4-1 sa Western Conference Finals. Ang pwesto ng Boston Celtics
ay nakuha nung Lunes matapos talunin ng Boston Celtics ang Indiana Pacers 108-105 para tapusin ang 4-0 na serye sa East Conference. We're going to the NBA Finals. Just can't believe it, man. Yan ang sabi ni Luka Doncic during the on-court celebration in Minneapolis. Ito ang pangalawang pagkakataon ng Boston Celtics sa finals sa huling 3 season matapos ang pagkatalo nila sa Golden State Warriors sa 6 na laro noong 2022. At ang Dallas Mavericks ay nasa final round para sa unang pagkakataon mula nang manalo sa kampyonato laban ng Miami Heat noong 2011. Maraming pag-uusapan at tama nga tungkol kay Kyrie Irving at ang Boston Celtics na magkakaharap sa pagiging kampyon. Ginawa ng Boston Celtics ang isang blockbuster move noong 2017 sa pamamagitan ng pag-trade kay Kyrie Irving na may pag-asa na makita siya sa parquet floor ng NBA Finals. At talagang mangyayari ito ngayon. Pero hindi tulad ng inaasahan 7 years ago dahil nasa ibang kupunan na si Kyrie Irving. At si Irving ay isang all-star sa kanyang season sa Boston Celtics pagkatapos ay umalis bilang free agent upang sumali sa Brooklyn Nets at ilang buwan lang pagkatapos niyang sinabi o pagpangako niya na mananatili siya sa Boston Celtics. At merong mga interesting moments sa kanyang mga pagbabalik sa Boston. Siya ay madalas na binubu at binato ng isang bote ng tubig. At habang siya ay pinatawan ng multa para sa paggawa ng obscene gesture at nagdulot ng galit sa pamamagitan ng pagtadyak sa leprechaun logo ng Celtics sa gitna ng court matapos ang isang playoff win ng Brooklyn Nets doon. Boston's in the way and in between our goal. Yan ang sabi ni Kyrie Irving sa kanilang panalo sa West Finals. At ang message ni Kyrie Irving para sa Dallas Mavericks, enjoy the moment. Nothing's guaranteed in this league, especially making it to the finals every year. Yan ang sabi ni Kyrie Irving na nanalo ng title kasama si LeBron James sa Cleveland Cavaliers noong 2016. At si Kristaps Porzingis ay naglaan ng halos 3 taon sa Dallas Mavericks matapos mapalitan mula sa New York Knicks noong 2019. Siya ay nasa kanyang unang season sa Boston Celtics at naging malaking bahagi ng tagumpay ng Boston Celtics. Ngunit na injury sa round 1 laban sa Miami Heat at hindi pa naglaro mula noon. Bagaman it is reasonable to think na maaring handa na siya para sa NBA Finals.